Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong social media platforms, Tony Enzo Bunyog. Napapanood rin po tayo sa ating isa pang social media platform sa Informador Meta page. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Informador Meta or Facebook page natin, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog, medyo mahaba-haba yung talakayan natin dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko lang, patapos ka na. Hindi, dito mahaba-haba. Kaya follow na kayo dito. Subscribe na kayo. Ha? Ngayon mga kabunyog, mayroon tayong tatlong topics ngayon. Pag-usapan nga natin to. Ha? Kaya huwag kayong aalis. Una, yung laman ng affidavit ni Madriaga, yung Ramil Madriaga, sabi niya doon, yung kampanya ni Sara noong 2022, ang ginamit daw na pundo doon, galing sa Pogo at sa mga illegal na droga. Yan. Kaya matindi yan, ha? Oh. At ito namang si Harry Roque. Ha? Parang di na yata niya alam ang ginagawa niya. Parang hindi na ito abogado eh. May mga final na naman ng mga si Roque, yung remedyo sa problema niya. Oh, ang problema hindi na pwede yun eh. Hindi niya ba alam yun? Para siyang hindi abogado eh. Oh. At ang panghuli natin, si Padulyon, kinontra pa rin si Marcoleta. Itong si Padulyon, ito yung Prosecutor General ng DOJ. Okay, pag-usapan natin to. O dito muna tayo mga kabunyog. Ha? Itong di umano'y bagman ni Sara Duterte, si Ramil Madriaga. Isa sa mga kontrobersyal na binanggit niya, sinalaysay niya doon sa kanyang sworn affidavit, ay di umano, siya daw ay una siyang tumulong sa kampanya ni Digong noong 2016. Sabi niya, sa katunayan, pinagkatiwalaan siya ng mga Duterte. At noong 2018, linipat siya kay Sara. Linipat siya kay Sara at noong 2019, ininstruksyonan siya ni Sara Duterte na buuin yung magbuo ng parallel group. So itong si Ramil Madriaga nagbuo ng isang parallel group para sana sa pagtakbo ni Sara bilang presidente. Kasi yun yung piniprepare nila eh. Tatakbo si Sarang presidente sa 2022. Sana. Kaya nagbuo sila ng tinatawag na ISIP daw. ISIP, ang pangalan ISIP. Inday Sara is my president. ISIP. Siya ang founder daw noon. Siya ang national founder, itong si Madriaga. At ayon dito kay Madriaga, sa maraming pagkakataon, pinakuha siya ng pera para gamitin sa panggastos nitong grupong binuo niya, itong ISIP. Kasi itong ISIP na ito, Inday Sara is President, Inday Sara is my President movement, siya ang founder nito. Ayon sa kanya, dito kay Madriaga, pinakuha siya ng pera, mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa kanya, ayon dito kay Madriaga, ang pundong ginamit nila ng kanilang grupo, yung Easy Pilipinas, yung campaign para kay Sara, November 20, noong 2021-2022, at pati yung iba pang mga parallel groups na para sa kampanya ni Sara, galing sa Pogo operators and drug dealers. Sabi niya, siya raw mismo ang nagpipick up ng mga pera galing sa mga operators na to, sa mga drug operators at saka mga Pogo operators o drug dealers at drug operator at Pogo operators. Kaya nag-pick up daw siya ng mga pera sa halimbawa binanggit niya sa The Gate in Pampanga, sa Vertis North Mall at saka sa Seda Hotel sa Quezon City at Grand Hyatt sa BGC. Ayon yan sa kanya. Kaya yan yung akusasyon nito ni Madriaga. Siya daw mismo ang nag-pick up. Ngayon, ano ba totoo kaya itong mga sinasabi niya? Marami siyang mga pinost sa Facebook na mga pictures niya nung dun nga sa grupong sinasabi niya, yung ISIP, Inday Sara is my President movement, Pilipinas movement. Ang mga post niya sa Facebook 2021-2022 nga.
At siya talaga ang founder kasi nakalagay naman do'n, Doktor Ramil Madriaga, national founder, convenor, 'no. Kaya ano din talaga at saka marami siyang pictures na mga miyembro nila kasama niya, naka-t-shirt sila ng green, Sara. At marami rin siyang pictures na kasama si Sara Duterte. Kaya ano, mukhang, yung mga sinasabi niya na tumulong siya sa kampanya ni Sara, na siya yung nagbuo ng grupong Isip, mukhang totoo, ah, kung titingnan dun sa kanyang mga pinakikitang mga pictures. Pero yung sinasabi niya na ang ginagastos nila sa operations nung kanilang grupo na Isip, Inday Sara is my president, at saka yung iba pa daw na mga parallel groups, ang ginastos daw doon, galing daw noon, ang pondo noon galing sa mga drug operator ay sa mga pogo operators at saka mga drug dealers. Paano yon? Siya raw mismo ang nagpi-pick up sa iba-ibang mga lugar, mga binanggit niya yung sa Seda sa Quezon City, yung Hyatt, Hotel sa BGC, oh, yun. Yun, wala siyang pinakitang ebidensya nun, ang malinaw lang dito, malamang totoo talaga yung sinasabi niya na involved nga siya sa campaign ni Sara, hmm. Nung inauguration ni Sara sa Davao, 'di ba si Sara, nung nanalong vice president, yung inauguration ni Sara sa Davao, may picture din siya, pinakita niya rin. Kaya anyway, nakila Sara Duterte ito at sa mga tao ni Sara ang mag-deny ang sumagot dito sa mga sinasabi nito ni Ramil Madriaga. Ang seryoso dito na yun nga ang mga pundong ginamit sa mga grupong nagsulong ng kampanya ni Sara ay galing sa pogo operators at drug dealers. Ngayon, ang ang sagot diyan ng mga DDS, may nabasa akong isang sagot. Ang mga DDS kina-counter yang ano na yan ni Madriaga. Isa sa mga counter nilang binabanggit, hmm, ang isang binabanggit na pag-counter ay kay Madriaga, ang sabi ng mga DDS, bakit naman daw kailangan pa, ito, may post ang mga DDS, katulad nitong ano, itong sinong tangi ang maniniwala na kailangan pa ni VP Sara ng pogo and drug lord money para lang talunin si Kiko Pangilinan? Galing yan kay Crisette Cho. Ano ito? DDS na vlogger ito. So ang sabi niya, hindi ka panipaniwala yung sinabi ni Madriaga na kumuha ng mga na funded ng drugs and pogo money yung Duterte 2020 yung kampanya ni Sara noong 2022. Kasi ang sabi nitong halimbawa itong si Crisette Cho, sabi niya, sinong tangi ang maniniwala na kailangan pa ni VP Sara ng pogo and drug lord money para lang talunin si Kiko Pangilinan. Unang-una, ang kampanya ng Vice Presidente, kahit pa naman na malakas ka, yung parang sinasabi kasi sigurado namang matatalo na si Kiko kasi malakas si Sara. Pero hindi, kahit malakas ka, mangangampanya ka pa rin. Magpapasiguro ka. At huwag niyang maliitin si Kiko. Grabe rin talaga yung kampanya ni Sara noon. Talagang seryosong kampanya rin ang ginawa. Yung seryosong kampanya ni Sara, malaki talagang gastos noon. Malaking gastos noon. Ngayon, sasabihin nitong mga DDS vloggers, kailangan pa ba ng pera galing sa drug lords at saka sa pogo operators para matalo si Kiko Pangilinan? Una, yung laki ng kampanyang ginawa ni Sara, nagpasiguro siyang matalo si Kiko kasi malakas na kalaban din si Kiko Pangilinan. Grabe yung ginastos ni Sara doon. Ngayon, parang ang ibig nilang sabihin, may pera naman si Sara. Kumbaga, bakit kailangan niya pang kumuha sa mga pogo operators at drug lords? Siyempre, kung ikaw tatakbo ka, kahit may pera ka pa, kung pwede, yung sarili mong pera, wag magamit. Di ba? Kung may mag-aalok sa'yo ng pera galing sa, kahit magaling yan sa katulad nila Duterte, galing sa drug lords yan, galing sa pogo operators yan, tatanggapin nila yan kasi ayaw rin nilang mabawasan yung perang kinurakot nila. Kaya yung mga argumento ng mga DDS na kailangan pa ba ni Sarang kumuha ng pera, tumanggap ng pera galing sa mga drug lords at saka sa mga pogo operators para matalo si Kiko. Siyempre, kasi mabigat din na kalaban si Kiko.
Seryoso yung laban na yun noong 2022. Huwag nilang sabihin na napakamadali lang na matalo si Kiko. No? Kaya nga nangampanya rin si Sara ng todo. Magastos yun. Para siyempre, hanggat may mag-o-offer pa sa'yo ng panggastos tulad ng Pogo operators, tatanggapin niya yan. At ganyan naman ang mga Duterte. Anyway, dito tayo mga kabunyog. Itong si Harry Roque. Si Harry Roque, 'di ba kinansel na ng kinansel na yung kanyang passport. Order yan ng korte, yung Regional Trial Court ng Pasig. Kasi may kaso si Roque, nasa Regional Trial Court na. Inisyuhan na nga siya ng arrest warrant. Inisyuhan na siya sa Kasilakasan Raliong. O ngayon, yung Regional Trial Court na yon, naglabas na ng cancellation ng passport niya. Ay siyempre, pag may court order na i-cancel yung passport niya, susundin na yan ng DFA. Sabi ng DFA, basta't may cancellation order na galing sa korte, susundin na nila yan. So ngayon, namumroblema si Roque. Kasi ika-cancel yung kansilado na yung passport niya. So, nag-ano si Roque ngayon? Nag-file daw ng motion for reconsideration sa korte. Ngayon, bakit ko sinasabing si Roque di na alam ang ginagawa niya? Hindi niya na alam ginagawa niya. May bagong ruling ang Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, yung mga fugitives from justice, hindi na pwedeng mag-avail ng mga remedies sa korte. Yung mga legal remedies na pwede mong ma-avail, wala na yon kasi fugitive ka na from justice. So ibig sabihin, magpa-file siya ng motion for reconsideration sa Regional Trial Court ng Pasig? Wala na yon. Hindi natatanggapin yan ng korte kasi may ruling na ang Korte Suprema, yan na yung prevailing doctrine. Sa ruling na yun ng Korte Suprema, i-define sino ang fugitives from justice. Pangalawa, pagka fugitive from justice ka, hindi ka na pwedeng mag-avail ng mga legal remedies. Kasi alangan namang tumakas ka, nagtago ka, fugitive ka from justice. Tapos yung abogado mo, nagpa-file pa rin ng mga legal remedies. Ang swerte mo naman. Kaya sabi ng korte, hindi, pag fugitive from justice ka, wala ka na rin, hindi ka na makaka-avail ng legal remedies mo. Kaya ang gawin mo, sumurinder ka na, umuwi ka na, o kaya lumabas ka na sa pinagtataguan mo, bumalik ka na sa Pilipinas, kung nasa loob ka naman ng bansa, nagtatago ka, lumabas ka na, i-avail mo yung mga remedies mo. Pero yung nagtatago ka, fugitive ka from justice, lalo na nasa ibang bansa ka, tapos gusto mo pa rin i-avail yung mga legal remedies, hindi na pwede yon. Ito ngayon precisely yung ginagawa ni Harry Roque. Habang nasa abroad siya, nagpa-file siya ng legal remedies dito. Nagpa-file siya ng MR. Hindi na yon. Hindi niya ba alam yon? Ang sabi kasi ni Roque, hindi naman daw siya fugitive from justice. Sino nagsabi sa kanyang hindi siya fugitive from justice? Ang definition ng fugitive from justice ngayon sa ruling ng Korte Suprema, kapag man nasintensyahan ka na at tinakasan mo yung serve ng sentence, fugitive from justice ka. O kaya kinasuhan ka at pagka yung kaso mo ayaw mong harapin, fugitive from justice ka pa rin. Yan ganyan ang si Roque. May kaso siya, ayaw niyang harapin. Ang argumento ni Roque ganito, hindi naman daw siya tumakas. Yung kaso niya daw at warrant of arrest, later na yan lumabas. Nauna na muna siyang lumabas ng bansa, saka lumabas yung kaso niya. Pero malinaw naman, bakit siya lumabas ng bansa? Bakit siya lumabas ng bansa? Para anticipated niya na may ikakaso sa kanya. Kaya luko-luko yung sinasabi ni Roque na hindi naman daw siya tumakas. Kasi pag sinabi mong tumakas ka, mayroon ka ng kaso, tumakas ka. Siya naman daw, umalis siya ng bansa, wala pa siyang kaso. Tapos nag-apply siya ng political asylum. So ngayon, nung lumabas yung kanyang kaso at sa warrant of arrest, later na yon. Kaya hindi niya yung tinakasan. Mas nauna yung paglabas niya. Ano lang yan, palusot mo lang yan, Roque. Ang malinaw dyan, lumabas siya ng bansa para takasan yan kasi alam niya nang mapapailan siya ng kaso at mai-issue siya ng arrest warrant. Ngayon, kung hindi ka tumakas, o bakit nung lumabas yung arrest warrant, hindi ka bumalik sa Pilipinas para harapin mo? Yung hindi mo pagharap sa kaso na yon, ay fugitive ka pa rin from justice. Para naman tong si Roque. At ang sinasabi ni Roque, protected daw siya ng European laws kasi kapag nag-apply ka daw ng political asylum, hindi ka na pwedeng i-deport pabalik sa Pilipinas. Hindi ka rin daw pwedeng arestuhin ng Interpol, ilagay sa red notice. Tama yung sabi ni Lo Jansen Dangsalan, isang immigration law expert. Anong sabi niya?
Hindi naman ibig sabihin na nag-apply ka ng political asylum ay asylee ka na. Ang asylee, ibig sabihin na-grant na yung political asylum mo. Hindi, nag-a-apply ka pa lang. Ibig sabihin, pinaprocess yung application mo bilang political asylum seeker. Oh, tinitingnan kung may basis yung claim mo na ikaw ay pinipersecute sa bansang pinanggalingan mo. Kapag wala pa namang wala pang resolution doon, hindi ka pa sinasabing asylee, di hindi ka pa mapoprotektahan. Sinasabi kasi ni Roque, pagka-file mo pa lang ng political asylum application mo, protektado ka na niyan. Ah, Awang ko, ang hirap naman nun. Ibig sabihin, di lahat na niya na may kaso sa alinmang bansa. Ang gagawin mo, magpa-apply ka kaagad ng political asylum para malibre. Anyway, ang sabi ni Roque, kapag nag-apply ka na ng political asylum, protected ka na. Ang sabi naman ni Lou Jansen Dangsalan, hindi yun. Hindi automatic na kapag nag-apply ka na, protected ka na. Siyempre, titingnan mo na yung claim mo na ikaw nga ay politically persecuted. Saka ang kaso ni Roque, hindi naman siya politically persecuted. Ang linaw-linaw naman nun. Hindi siya politically persecuted. Siya ay may kasong kriminal. Ang kasong kriminal niya ay qualified human trafficking. At sa European laws, ang qualified human trafficking ay heinous na krimen. Ayaw na ayaw ng Europe ng mga human trafficking, ay lalo pa siya at qualified human trafficking. Kaya hindi uubra yan. So ngayon, ang sinasabi ni Roque, nag-file daw siya ng motion for reconsideration sa RTC para i-reconsider yung pagkakakancel ng passport niya. Hindi na yan. Kasi sinabi na ng Korte Suprema, hindi ka na pwedeng mag-avail ng legal remedies mo kapag fugitive ka from justice. Ang sinasabi naman ni Roque, hindi daw siya pugante, hindi daw siya fugitive from justice. Sino siya para magsabing hindi siya fugitive from justice? Dinefine na ng Korte Suprema sa bagong ruling nito kung sino at ano ang fugitive from justice. Pasok si Roque doon. At dahil fugitive from justice ka, hindi ka na pwedeng maka-avail ng mga remedies mo. Yan ang malinaw dyan. Ng remedies mo. Sumurrender ka muna. Yun ang malinaw. Kung gusto mong mag-avail ng mga legal remedies. Okay. Itong si Padulyon, Prosecutor General, ano? Pag Prosecutor General ka, ikaw yung pinaka-hepe. Ikaw ang chief ng lahat ng prosecutor sa buong Pilipinas. Kasi yung mga prosecutors o mga fiscals, kilala natin ano, ang hepe nila, ang tawag, Prosecutor General. Under yan sa DOJ. Under yan sa DOJ ang mga prosecutors. Ngayon, patindi rin itong si Prosecutor General Padulyon, ha? Hindi ito nagpapasinda kay hindi ito nagpapasinda kay Marcoleta. Noong nagkaroon ng mga hearing sa Senado, inuungkat na naman dito kay Padulyon ni Marcoleta, ano na bang ginawa nyo ano ba talaga ang policy nyo tungkol sa Witness Protection Program? Talaga bang restitution ang kailangan ang restitution? Ibig sabihin yung pagbabalik ng di umano'y ninakaw na yaman bago malagay sa Witness Protection Program? Pinapanindigan ni Padulyon, oo. Sabi ni Marcoleta, wala yan sa batas. Wala yan sa batas. Binibend nyo yung law eh. Yan yung mali sa inyo. Sabi niya, katulad din ni dating Secretary of Justice Boying Rimulya, yun ang ginagawa nyo. Yun, nilektorahan ni Marcoleta. Pero hindi. Pinanindigan pa rin ni Prosecutor General Padulyon. Ngayon, nagkaroon na naman ng hearing nung isang araw. Ay nung nakaraang linggo. Hearing sa Senado. Tungkol yata sa Sonit Blue Ribbon noong November 14, nagkaroon ng hearing. Nandun yung mag-asawang Diskaya. Tinanong na naman ng mag-asawang Diskaya. Yung mag-asawang Diskaya nagtanong, pwede po bang malaman sa DOJ, ano na po ang status ng aming witness application sa Witness Protection Program? O di syempre, tinanong yung DOJ. Ito ang sumagot uli si Padulyon. Sabi ni Padulyon, Prosecutor General Padulyon, ang alam namin, hindi naman kayo interesado na eh. 'Di ba sabi nyo, hindi na kayo magko-cooperate sa DOJ? Hindi na namin sineryoso yung application nyo for Witness Protection Program kasi ang akala namin hindi kayo interesado eh. Yun, napahiya ngayon yung mag-asawang Diskaya. Kasi gano'n naman talagang sabi nila eh, hindi na daw sila makikipag-cooperate sa DOJ. Di hindi prinasis yung kanilang Witness Protection Program application. Ngayon, sa latest, kahapon lang yata ito, in-interview na naman si Padulyon ng mainstream media. Tinanong na naman tungkol sa restitution.
Kasi ang laging nag-i-insist niyan, yung restitution na yan, na hindi dapat yan maging requirement, ay itong si Marcoleta. Pero dun sa latest na statement ni Prosecutor General Padulyon, sinabi niya na naman, hindi talaga ano yan. Yung restitution, kailangan yan. Kasi paano mo naman maipapakita yung sinseridad mo? Kung ikaw ay nag-a-apply ng witness protection program, paano mo naman maipapakita yung sincerity mo? Siyempre, sa statement mo, yung prepare mong sinumpaang salaysay, kailangan tell all. Ibig sabihin mo lahat. Ay ito daw kasing sila, no? Ito daw kasing sila Diskaya, hindi naman nagte-tell all. Piling-pili lang yung sinasabi nila, obvious naman. May pinoprotektahan sila. Doon pa lang, bagsak na. Pangalawa, ayaw talaga nilang ibalik yung yaman nila. Para sa kanila, gawin mo silang state witness kahit hindi sila magbalik ng ninakaw na yaman, ay grabe naman. Paano mo naman ipapakita yung ano mo, sincerity mo kung wala ka man lang binabalik na nakaw na yaman, kung wala ka naman binabalik na nakaw na yaman. Parang ang pinayag lang nila na maibalik yung kanilang mga luxury vehicles na nai-auction na. O pero yung bilyon-bilyon nilang ninakaw, ayaw nila. Parang sa kanila, yun kasi yung sabi sa kanila ni Marcoleta eh. Sabi sa kanila ni Marcoleta, huwag kayong mag-alala, wala naman sa batas yan na kailangang ibalik nyo mga ninakaw nyong yaman. O yun yung sinusunod. O, yan yung sinusunod nila. O, ang problema, hindi. Sabi ni Prosecutor General Padulyon, hindi. Kailangang magpakita naman ng sinseridad. O, paano mo ipapakita ang sinseridad mo? Yung affidavit mo, hindi ka na nagtitell all. Tapos wala ka pang gustong ibalik sa mga ninakaw mong yaman. Mahirap yan. O kaya lang, hanggang ngayon, si Marcoleta, yung pa rin ang sinasabi pa ulit-ulit. Yun din naman ang sinusunod nila Diskaya, yung advice ni Marcoleta. O, si Padulyo naman, hindi rin. Hindi rin siya nagwi-waiver sa kanyang stand. Kontra pa rin siya dun sa sinabi ni Marcoleta. Kung ano yung stand ng DOJ, yun sila. Hindi naman sila matatakot kay Marcoleta kahit hinaharang yung budget nila, kahit binabantaan sila ng ano bang mga sinabi ni Marcoleta? Yun na nga, parang i-hold yung budget. Sinabihan pa nga si Boying Rimulya mag-public apology. Hindi sinunod yun. Hindi sinunod. Kaya itong mga kabunyog, mga kababayan, magaling din itong si Padulyo. Kung ano yung kanilang paniniwala na sa tingin nila tama, yun. Kaya yung huling interview kahapon, napanood ko sa ANC, sa Billionaire News Channel, ini-insist niya, yung pa rin ang kanilang stand. Kontra pa din dun sa sinabi ni Marcoleta. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.